Amen. Ang diyan niyo ang matagasa sa pagpilo na sa tong tagsa-tag sa kakagalingon alang sa atong pag-ampog ang gihangyo si Pastor Marlon sa pag-pray. Magampo ta. Labing balan ug dalay ko ng mga Dios, salamat Ginoo nining lain nasab nga kagabion yung gihatag ka ng parigad nga diin kami magasimba diha sa espiritu sa kamatuoran. Lord, aniya kami nagpaubos among tagsa-tagsa ka kagalingon, among giangkon Ginoo nga kami mga makasasala diha sa imong tubangan. Pasaylua kami sa tanang sala, sa unahuna, sa pulong, sa mga buhat, ug bisan pa sa mga butang nga gusto nimo ipabuhat kanamo o Dios, apan wala na mo mabuhat, pasaylua kami Ginoo. Lord, kami nagpasalamat diha kanimo sa lain na sab sa matag adlaw nga ikaw Dios padayon nagprovide sa mga panginahanglan. Salamat o Dios sa maayong panglawas imong gihatag kanamo. Salamat Father God sa kaligon imong gihatag kanamo taliwala sa mga pagsulay, mga sitwasyon nga among nagian o Dios, pananiya kami nagapadayon sa pagpangalaga diha kanimo tungod sa igong kusog nga imong gihatag diri kanamo Ginoo. Lord, dalaygon ka nining kagabion may mga pag-ampo diha kanimo nga ikaw magadawat nining mga halad sa mga pag-awit. Ingon nga humot nga insinso diha sa imong tubangan o Dios. Ikaw mga panalangin sa mga kabatanunan nga magalid sa imong katawhan sa pagdaig diha kanimo Father God. Ikaw sa mga panalangin sa imong alagad nga magadala sa imong pulong nining kagabion nga ang tanan nga mogawas siyang baba adunay pagtugot diha kanimo Ginoo. Ug tugoti o Dios ang mga pulong nga momadungog nining kagabion sama sa espada nga duhay sulab nga mudulot sa among tagsatag sa kakasing-kasing ug among ma-apply o Dios sa among pagkinabuhi sa matag adlaw. Ikaw mga panalangin sa among mga kaigsunan nga nakikuban kanamo karon physically and virtually. Ayo tuguti o Dios nga kaaway maka-distract sa among pagabuhaton nining kagabion Father God o makawang kini nga mga among pagsimba diha kanimo o Dios. Bisan pa sa among pagpadayon among gitugyan diha kanimo tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Atong kantahan ang Watang Madigabi sir. Padayon kita sa atong pagsimba atong kantahan ng As We Gather. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, well be
blessed because you came. We'll be blessed because you came. Steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never are come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Tumpakpakan at tumbuhin nga Diyos. Alit kita sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga pagdadalo ni Pastor Nalimar. Once again, mayong gabi kanyang tanan. Amen. Nabaguhan ko sa Kristo. Sige, ari na kita sa pagtun sa pulong sa Ginoo atong ablihan ang atong matagos sa Biblia in the book of 2 Timothy. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4, versikulo 6 ngadto sa 10. 2 Timoteo kapitulo 4, versikulo 6 ngadto sa 10. Kung ana na sundilang sa inyong mata. Ngayon diri sa 2 Timothy or Ikaduhang Timoteo kapitulo 4, versikulo 6 ngadto sa 10. Kay bahin kanako miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios, panahon na nga mobiya ako nining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang kante sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto niyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghukom. Ug kini dili kanako lamang kundi sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Verse 9. Paningkamuti gayud ang pag-ari kanako sa labing madali. Verse 10. Gibiyaan ako ni Dimas tungod sa iyang pagigugma nining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonica. Si Crescente miadto sa Galacia ug si Tito sa Dalmatia. Let us pray. Labing balang dalag ng mga Diyos. Salamat Lord God ni matawag nga kagabiyon. Salamat o Diyos sa kagayunan nga kami padayon sa pagtunsang pulong Lord God. Pasaylo ami Ginoo sa tanan ng mga kalapasan sa una-una sa buhat ug sa mga pulong aron takusugan kami nga magatuon sa imong pulong Lord God. Ug may mapagampo da kanimo Dios nga ikaw mag-abli sa mong tagsa-tagsa ka una-una ug kasing-kasing nga kami madinawaton kung unsa man nga mapulong nga imong ipabot ning taknas kagabion. Ug may mapagampo da kanimo Lord God nga ikaw magadiog kanamo sa langitong kalang nga among masabtan ang imong pulong nga imong ipabot ning kagabion o Lord God. Ug may mapagampo da kanimo nga ikaw magauban kanamo, walay makabalda, walay makadistract, nga buhat sa kaaway, nga among panimbaw ning taknas kagabion, magmalampuson ra o Lord God. Busa o Dios, ikaw lamang among pasidunggan. Pasalamatan sa tanan, in Jesus name we pray. Amen. Balikod ko atong passage na makita sa Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 versikulo 6 ngadto sa 10. So ning taknas kagabion ako ning giting madri, are you a winner or a quitter? There are times in our Christian life that want to quit. But if we will remember and think that great and mighty things that God has done in our life. Atong inumduman nga sa panahon sa atong kinabuhi, ganahan na ta nga mo quit or ganahan na ta mo surrender sa atong pagkinabuhi Kristohanon. Pero inumduman nato sa atong kinabuhi kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna, yeah? But there are people
will not endure the persecution, hardships, slanders, and hatred from this present world. So, di quit. Adunay gyapoy mga tao nga wala nila gi-endure. Nga ni-quit good sila. Tungod kay grabe ang mga persecution, grabe ang mga trials, grabe ang mga pagsulay. Mao na sila nga ni quit. Then return to their past behaviors. Nibalik yapon sila. Pag human nila quit, nibalik yapon sila sa ilang past behaviors. So, let me give you two persons in the Bible who is a winner and a quitter. Nga atong makita sa atong passage. But there are many winners and quitters in the Bible, but let me emphasize these two persons. Duha lang. Usa sa winner o usa sa quitter. First, ariyo nata sa winner. Sa inyong nakita sa atong passage, kisa kaha ang winner? Paul. Si Apostol Paul. Paul the winner. Nga itong makita diri sa verse 6 to 8. The Apostle Paul wrote this letter to young Timothy from Rome. Why can we say that Paul is a winner? Ngano kahang makaingon man ta nga si Apostle Paul is a winner? First, he is ready to be offered sa iyang kinabuhi. Nga itong makita diri sa verse 6. Kay bahin ka na ako, miabot na ang takna, ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na nga mubiya ako nini kinabuhi. Mo ni ang tayma nga si Apostol Paul nga gipreso. Then he fight a good fight. Wala gyud mi surrender si Apostol Paul. Kundi ni padayon gyud siya. Paul fight the good fight of faith. The moment God saved him, he dedicated his life from the Lord's work, ministry, planting churches, winning souls to Jesus Christ, preaching, evangelizing, and reviving those people who needs revival. Muna ang gibuhat nga si Apostol Paul ni padayon. Kay nakahinumdum siya kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Nga ang Dios mo ay nagluwas sa iyang kinabuhi. Nga mo na nga ang iyang kinabuhi gidedicate para sa kaymayan. Iyang gipamuhat, ministry, tanan. Then unsa pa man? He finished his course. Paul finished his course without looking back. But he set his goal. He focused on the Lord Jesus Christ. His eyes is focused on the finish line. Nga itong makita diri sa atong passage. Ningon ka diri, gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba. Og natapos ko gayon kini. Nga sa iyang pagministry, wala gyud siya naguna-una. Unsa ka ha? Sa umaabot. Unsa ka ha? Ba't unsa? Gihimo ko kutob sa akong maabot. Wa gyud siya naguna-una nga asa ka ni kutob. Kundi gihimo ko kutob sa akong maabot ang pakiglumba og natapos gugayon kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. He kept his faith. Nga giampingan gyud niya ang pagtuo. He kept his faith on the Lord Jesus Christ even though hardships come in his life. Nga bisan adunay mga grabe nga mga sayang kinabuhi nga mga pagsulay. Pero iya gyapon giampingan ang iyang pagtuo. Nga bisan adunay na labi na sa atong kinabuhi. Kun atong tan-awon. Sa atong kinabuhi. Always remember na ato pong kuptan or ampingan
ang atong pagtuo. Kaya nga naman, daga na kayo karon ang mga grupo. Labi na, kung ang imong pagtuo. Kuyang-uyang. Atong kinabuhi, kung ang atong pagtuo, duha-duha. Adunay usa nga mo share about sa nga anak. Moingon po ka, sakto na. Muna inumduman nato nga ampingan ko ang akong pagtuo. Then God already prepared a crown of righteousness for him. Paul will receive the winner's prize, rewards, and crowns from God himself when he will face God on Bema judgment or judgment seat of Christ. Nga tumang makita diri. O karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan ang puro-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom o dili kini o dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Kanatong tanan maabot ang time about sa judgment. Nga kitang tanan makigatubang sa Ginoo. Unsa ka ang atong present da sa Ginoo. Kaysa kinabuhi ni Apostol Paul, napriso lang siya tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. But si Apostol Paul, wala gyud siya misurrender. Wala gyud siya mi-quit. Bisan adunay mga hardship sa iyang kinabuhi. Adunay mga persecution. Bisan adunay nang gibugal-bugal sa iya. Pero si Apostol Paul ni padayon gyapon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. As Christian, we must consider and follow Paul's example. Even though hardships come in his life, but still he endures it and face it without quitting in our life. Also, let us focus on Lord Jesus Christ. Nga bisan unsa man nga mga pagsulay nga moabot sa tong kinabuhi. Matumba man ka barog igsuon. Padayon. Unsa man nga mga pagsulay. Padayon. Muna sa atong kinabuhi, focus on the Lord Jesus Christ. Whatever happens to us, let us fight the good fight. Bisan unsa man, padayon gyapon ta. Then, kuptan gyapon nato ang atong pagtuo. Then, let us finish our course, our race, knowing that someday we will have the rewards. Padayon ta. Ayaw una-una. Nga sa atong kinabuhi, unsa kay may tabo. Hindi, padayon ta sa mga gimuhaton. Kung unsa man ang gi-offer sa Ginoo sa imuha. Kana opportunity na. Labi na sa atong kinabuhi nga ikaw di ay or kitang tanan. Mahimuta. Or sa atong kinabuhi. Or ato talingkutan, si Sean, mahimong pastor. O di ba? Unya, imong i-reject. Nga gitawag kay si Sean, nga imong pagkapastor. Di ba? Nga sa atong kinabuhi, tinumduman nato. Nga? Bisan nun sa man, even though the world will hate us, persecute us, slander us, and do bad things to let us still press on, move on, keep going, and never quit. Dili gyud ta mo quit, dili gyud ta mo surrender. Bisan unsa man nga mga kay tungod kay gihate ta diri sa kalibutan. Because the moment we declare our faith in God, we are also declaring our to this world. Once nga imong gidawat si Jesus Christ as personal Savior. Once nga ikaw ni-declare nga our faith in God, we are also declaring
war to this world. That's why the world will hate us. Sama sa diri na ta sa ikaduha sa Peter. Kinsa gani? Dimas. Si Dimas the Peter sa verse 10. Ningon diri, gibiyaan ako ni Dimas tungod sa iyang pagigugma niining kalibutan. Deha lang ta. Demas is mentioned 3 times in the Bible in Colossians chapter 4 verse 14. Ngayon rin sa Colossians chapter 4 Nangumusta kaninyo si Lucas, ang atong minahal nga mananambal og si Demas. Then, ningon pa po sa Philemon, chapter 1, verse 24. Philo, laborer. Then, nangyong pa po sa 2 Timothy, chapter 4, verse 10. Demas, the Peter. Nanong makaingon man ta nga si Demas is a quitter. Kung natong tanawon, Demas is a quitter because he forsake Paul. He forsake his fellow laborer and his friend, his mentor, his brother, and companion. Unsay gibuhat ni Demas? Di ba? Sila usa ka fellow laborer, mga mambubuhat, mga alagad. Sila usa ka friend, then mentor. Si Apostol Paul ni Demas, his brother and companion. Pero sa gibuhat ni Demas, nibiya siya. Kaya nga naman, iyang gigugma ang kalibutan. Then, unsa pa man, he loved the present world. He loved the world. Maybe he missed his old life, his old friends, his old job, his vices, his old nature. Basin, tungod niya na, nga ni si Demas. Tungod kay gimingaw siya sa mga buhat sa kalibutan. Tungod kay gimingaw siya sa mga friends. Ato talang ibutan. Ang iya day mga friends, grabe ka jolly. Or grabe ka enjoy kayo sila. Ato talang ibutan sa panahon karon. Ano? Grabe sa akong mga friends sa Facebook. Naaman sa bar. Grabe sa akong mga friends. Gunit magsigarilyo. Grabe sa akong mga friends. Gunit magbaso. Or his old job. His old nature. Then, he departed into Thessalonica. He left the ministry that God entrusted to him. Nga si Demas. Yeah? Kuyog sila ni Apostol Paul. Pero unsa yang gibuhat? Nibiya siya. Nga kato, gi-entrust to sa Ginoo sa iyaha. He left those people who loved him. He left the sheep that God entrusted to him. Pero, tungod sa paghigugma ni Demas sa kalibutan, tungod lang niya na, iyang gibiyaan ang tanan. Kaya naman, basin lagi, gimingaw pa siya. Muna, as Christian, we must not follow the testimony of Demas. Ayaw sundugan ang testimony ni Demas. We must not quit on those people who trusted us, who love us,
who is a friend to us. We must not leave the ministry that God entrusted to us. We must keep on keeping on. We must not look back at our ungodly friends, our old job, our old nature, our vices. Tungod lang yan na, imong pilion sila. Tungod kay enjoy sila diri sa kalibutan. Hinumdumi. Naingon pa gani sa atong passage. Naingon diri, o karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto niyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghukom o kini dili kanako lamang kun dili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayan. Ang judgment. Hinumdumi mga igsoon sa umaabot nga kitang tanan makigatubang diya sa Ginoo. Lord, waman. Patinumduman nato. Dahil kaayo sa Ginoo ang tanan. Challenge kanatong tanan. Keep on serving God. Keep up the good work. Finish what you have started for God. Don't quit. Be a Paul and not a Demas. Be a winner and not a quitter. Because winners never quit and quitters never wins. Hinumduman na sa itong kinabuhi nga isip Kristohanon. Kung unsa ang gisanon sa imuha, kana kay gisugdan nimo, sama ra pud na sa usa ka magdadagan. Sama kay niapil ka niya na sa lumba. Ayaw surrender. Bisan pagikapoy na ka. Padayon. Muna dako kay ng challenge kanatong tanan. God bless everyone. Salamat sa pulong sa Ginoo nga di natong gipaminaw. Asa man tato Maison? Winner or sa quitter? Winner. Bantay bitaw ha. Bitaw nagpainumdum to nato, no? Rason kini ako ni kuan ako ni usa sa kuan ngano nga si Pablo mahimong nagbanaugon og si Dimas nganong na pildiro. Okay, si Pablo ngano nagbadaugon tungod kay ang iyang pagpangalagad sa Ginoo nakagamot sa pagtulunan sa Ginoo. Og si Dimas ang iyang katong ato makita sa kinabuhi ni Dimas nga uban-uban na siya. Kung ato tanaw si Dimas uban-uban ni nila Paul, nila Lucas sa mga apostoles, no? Sa mga igsoon sama ni Pablo kung kita ang atong pagpangalagad sa Ginoo nakagamot sa pagtulunan ni Hesukristo. Walay rason nga ang tinuod nga Kristohanon mo quit. Ang tinuod nga Kristohanon mahimog magmadaugon. Kun ang atong pagpangalagad sa Ginoo rooted sa teaching ni Jesus Christ. Pero gani kung ang atong pagpangalagad sa Ginoo tungod lang kay nahadlok ta ni mama, tungod lang kay ganahan ta natay ganahan makita sa simbahan, tungod lang kay hadlok ta kasabaan, mapariha ta ni Dimas. Daghang mga nag-claim nga Kristohanon nga sama ni Dimas. Wala dili assurance nga nagpirmaminti ka uban ni pastor or sa bisan kinsa nimo mga amigo sa simbahan, assurance na ka nga dili ka mo quit sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung atong tan-awon ang kinabuhi ni Dimas, kinsa iya makuyog? Mga apostoles, silang Lucas, Pablo, Barnabas, uban ni silang ministry sa mga journey. Pero sa pag-abot na aduna na mga pagsulay, aduna na mga paglutos nga niabot ngadto kanila. Unsay nahitabo? Ni quit, ni biya si Dimas, nahadlok siya. Kung kita mga Kristohanon, kung ang atong pagtuo, atong pagtulunan rooted ngadto kang Kristo, bisan pag anak-anak ka taliwala kung
sa mga pagsulay, bisan pagsama na ta sa kinabuhi ni Pablo, nga patyuno na ta. Kini si Pablo ani nga time, patyuno na siya, gipriso na siya. Og pila na lang ka mga adlaw, patyo na si Pablo. Pero unsay gibuhat ni Pablo? Padayon gyud siya nga nag-encourage sa mga Kristohanon. Not like Dimas. Si Dimas, ni-quit siya. Gibiyaan niya si Pablo. Ibiyaan niya ang ministry. Kaya nga naman, in reality, ang kamatuoran, wala siya. Ang iyang pagtuo, wala nakagamot sa pagtulunan ni Kristo. Sa ato pun mga igsoon, kung anaan nato mukwit, it means, ang Bible lang ingon, nga dili tinuod ang atong pagtuo. Dili tinuod nga kita nakagamot sa mga pagtulunan diha ni Kristo. Kaya nga naman, walay Kristohanon nga quitter. Walay Kristohanon. Ulit tinood ng Kristohano. Walay tinuod nga Kristohanon nga quitter. No? Kung kita quit, it means there is no birth at all. Walay. In the first place, sa sinugdan pa lang, wala gyud ta nakadawat sa atong Ginoo. Tinud-anay, wala gyud ta nituo sa Ginoo. Basin, no? Nindot ni nga pagtulungan nato karon. Aron nga ma-sure na to. Kay nga naman nagisgot mo gud judgment god. Kitang tanan, matubang ta sa Ginoo. Tagsa-tagsa nato, matubang ta sa Ginoo. Dili ni pagpahadlok ug moabot ang panahon inibalik sa Ginoo. Kung dili pa ta mo araype, mobalik ang Ginoo. Buhi upatay sa verse 1 ani, gingon diri, buhi upatay, matubang ta sa Ginoo. Matubang ta sa judgment mga igsoon. Ug karon sa atong pagkatubang sa Ginoo, unsa man ta ka confident nga iya ta sa Ginoo. Pagpahinumdom ni kanatong tanan. Atong i-sure mga igsoon, kung kita wala pa nakadawat sa atong Ginoo, no? Atong iampo sa Ginoo. Atong dawaton ang Ginoo. No? O kanato usab nga tinud-anay naa na si Kristo sa atong kinabuhi, padayon ta sa pagpangalagad ngadto kang Kristo. There is no turning back. No? There is no turning back, mga igsoon. Salamat Pastor Nolimar sa pag-encourage, pagpahinumdom, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ari na kita sa tugyan sa itong mga pasalamat o mga pag-ampo at tubangan sa itong Ginoo. Okay, ari ta magsugod sa itong mga kaigsunan nga while magbuwata sa itong mga kaigsunan nga musayad sa ilang pasalamat o mga pag-ampo. Ari ulat ta sa itong mga kaigsunan nga kiguban physically. Okay, si Badi na ay Tampo ko para ugma sa akong swab test. And po, karong Friday, ini ang dami negative ang swab result. And kanang and parang Friday, muli naman ko po. Para mag-safe akong pag-ulit. And sabado, mga ako sa mga. And masalamat po nilang Ate Margie at Kuya Willie, pamilya niya. Gidawat ko diri nga wala yung paggaluha. Kung mag-stay din within 2 weeks. Ito lang. okay, pasalamat ni Badi sa provision kanunay sa Ginoo, sa atong Ginoo. And then iya pa pray nga diin sa iyang swab test karong Friday. Ugma. Then blood ka karong Friday. Ugma ka mag swab test niya, larga ka karon niya Friday. Pa pray si Badi nga diin negative lang ang result sa iyang swab test. And then sa iya pagbiyahe karon nga Bernes, kung itugot sa Ginoo, kung kabubuton sa Ginoo, nga diin safety ra ug walay mga kakulian. Okay, napailain. Pasalamat og mga pag-ampo. Salamat to. Okay. Salamat kung natin ko. Tapos, pampo na ako sa kwan. Padayan sa kwan. Pampo na kwan.
sa padayon sa ay pag-ano suminto sa pagserbisyo sa Ginoo nga unta kanang mo tanan ko sa will sa Ginoo nga mo commit ko sa akong pagtuon kay kung di ka mo commit di ka mo lahutay sa pagkatun. So kuan na ko nga tanan ko sa desire sa Ginoo nga kanang desire nga mo serve niya through music nga kung ako ano ni nga desire pwede lang nga mahurot ni nga desire dili kay pulanon gyud ang tao pano gikan sa Ginoo ang akong desire bisan pagkuan nga dili gid ko maundang pagserbisyo sa iya ana dali pangko na ko nga ihatag sa Ginoo ang desire sa ako ang paton ug maayo para sa iya. Tapos pangko po na ko sa kuan kanang akong punto nga kuan motubo eh sundan kaya nga problema tandong tapos kuan so kuan kanang tinod man na kay pagtuo kuan gid kung dili ka mo sig may sa Ginoo ka nang mga kanang nagsala ka basa Bible sa kadlaw kuan gid ka shaky gid ka kay tungod wala nimo gi kuan gid ang Ginoo i-acknowledge siya every day as your Lord. So kuan pampo na ko nga tagan ko sa desire sa Ginoo nga musik ug maayo siya ha. So pampo na ko nga ako maigsuon nga kuan sa makaila sila kung kinsa gid ang Ginoo sa tanan akong kauban ako sa balay. Mahimo kong kahayag sa kuan silingan. Malang na ako pampo pasalamat. Okay, pasalamat ni Angelo nga din sa karon naka-attend siya, naka-fellowship siya o naka-uban siya kanato ni sa gabi yun. Pa-pray ni Angelo dugang gugma sa pagpangalagad sa Ginoo o mutubo siya spiritually, no? Number one mo gina atong i-desire sa kanunay kaya nga mutubo ta spiritually. Kaya kung mutubo ta spiritually, musunod na mapalo lang na ang tanan na atong pag-serve sa Ginoo. Kung mutubo ta spiritually, mutubo atong pagtuo sa Ginoo. Siyempre, nubanan na sa gugma, ana tayo gugma sa atong pagpagalagad sa Ginoo. Then pa-pray ni Angelo sa diin nga diin iya tipo pamilya usab makaila kung kinsa ang Ginoo, no? Tinud-anay nga makaila sa Ginoo. Sa maabot nga panahon magkahiusa sila, magkauban sa pagpangalagad sa Ginoo. Napailain? Wa na? Nilain kay undang na. Arita sa to ang mga comment section. Si Ate Raquel, please magpa-pray ko ani pain sa akong right arm, mainly elbow, hantod sa lawas, apil pod headache, right side, rapod. Thank you. Okay. Adunay gipamati si Ate Raquel ato igsoon si Ate Raquel nasa Australia nga diin samni right arm, main elbow sa lawas pod. Okay, ato na lang i-pray nga diin kompleto kayuhan ni Ate Raquel sa iyang gipamati karon. Napato sa Messenger si Charlie. Juban, Okay. Naipa-pray po si Charlie. Hi mga igsoon, padayon ko sa paampo sa akong pag-umangkon nga si Juban Inot Salazar na okay na tanan ang iyang test result, na okay na ang bata aron makagawas na ug paampo ko sa kambuhan pod sa ginikanan nga unahon hatagan parahon ang Panginoong nga butang. Salamat. Belated Mother's Day to mommies. Okay. Pa-pray padayon ni kay Charlie nga din kumpletong kaayuhan ni Juban Inot Salazar pagmangko niya sa pagmangko ni Kuya Charlie. Mo ba ni kadungay na kuritihan? Okay, wa man gi specific ato nga pray. Ana ba to dire? Kumpletong kaayuhan ni Juban. Okay, ni Juban ato i-pray mga igsoon o kambuhan pod sa inahan, no? Mao gid importante kambuhan sa inahan o nga diin katong sitwasyon nga ilang na atubang karon makaamgo ang tipo pamilya nga makahimo sa pagsangpit
sa Ginoo dili lang panahon sa mga problema, kundi dili sa tanang panahon, no? Napailain sa comment section na pa para to. Wala na. Nagkakaroon na. Okay. Wala na. So, mara to ato mga urgent prayers kang badi sa iyang swab test nga negative lang unta, no? Og sa iyang biyahe, God willing karong Friday. And then sa kang Angelo mutubo spiritually og sa iyang pamilya makailaw sab ngadto sa Ginoo. And then pa-pray sa Raquel sa iyang gipamati karon. O uban ni ato na po i-appeal si Pastor Ivan sa tanan nga naa sa Balatian ni Uncle Ray, Uncle Yuli, Ate Susan, isa pa. Silang Ate Marmar, isa pa naa sa mga Balatian. Okay, and then ni Juban katong pagumangko ni Kuya Charlie. Padayta pag ampo maigson sa tibok kalibutan nga atubang karon ana ay mga pandemya, mga kagubot, trahedya, bisan asag nasod, no? O mga senyales nga diin ana-ana kita sa katapusang mga panahon. O ang Bible nagtugan man gyud nga maabot gyud panahon na apan ang ato maigson nga diin kitang tanan makalahutay niini. O ato i-pray nasa sa Pilipinas gikan sa presidente down to branch officials, wisdom nga diin makailaw sab sila sa Ginoo, and then dugang hadlok protection sa kanunay o akaluwasan usab mo abot ngadto kanila. And then ato i-pray ang matag kasimbahanan bisan asa man nga mga iglesia nga tinud-anay nga nagalagad nagasimba diha sa espiritu sa kamatuoran. Ato i-pray maison mga pastors, elders, missionaries, church workers, praise and worship team ug sa tanan kanato tanan mga membro nga diin mutubo spiritually nga diin taliwala sa mga pagsulay makalahutay tang tanan mga igsoon. Ato i-pray ang iglesia sa Neville nga diin anaay mga plano, mga tinguha nga diin pag-renovate sa church building nga diin nasugdan na og ang Dios magapahuman ni ana, no? Ang Dios maga-provide ni ana. O ato i-pray usab ato mga kaigsunan matag pamilya sa Neville nga ang Dios kanunay magapanalangin ang gugma magapatiliwala sa matag pamilya, protection sa kanunay, provision sa panarbaho. O ato i-pray kato tanan nato mga kaigsunan nga nasa Balatian, ato mga kaigsunan nga naa sa mga problema, ato mga kaigsunan nga naa sa kalayahon sa ilang pagtuo. Padayon ta pag-pray sa ato mga kaigsunan nga naa sa langing dapit, ato silang i-appeal sa ato mga pag-ampo mga igsoon. Magahintag pila ka minuto aron sa pagtugyan sa ato mga pasalamat o mga pag-ampo nining kagabi. Labing balad o dalaygon mga Dios.
Salamat Ginoo. Dili kay gayunan nga gihatag ka ng parigad. Nga diin kami magakatigong aron sa pagtugyan sa mga pasalamat, mga pagampo. Labi na sa pagtuon sa pulong mo Dios. Lord, kami nagaduol diya kanimo uban sa pagpaubos sa mga tagsa-tagsa kagalingon. Among giangkon Ginoo, kami tao lamang, wala kami mahimo kung magsalig kami sa among kagalingon ng Dios. Nagkinahanglan kami sa imong tabang parigad. Nagkinahanglan kami kanimo. Hiluit kami. Himuha kami takos ngayan nga magaduol nini kagabiyon ng Dios. Lord, kami nagpasalamat diya kanimo. Nga ikaw Diyos, wala nagkulang ka na. Nga ikaw Diyos, kanunay nagtanaw, nag-provide sa among mga panginahanglan. Nga ikaw Diyos, kanunay nagatubag sa mga pag-ampo, pinagi sa nagkububuton ng Diyos. Lord, ania kami magatugyan sa mga salamat ng mga pag-ampo niya kanino. Dawat akin ni Diyos. O ikaw magatubag nini, pinaagi sa iyong kububuton. Lord, ang gidala sa mga pasalamat upan sa kinabuhi ni Badi, nga di nagpasalamat siya diya kanimo Diyos sa provision sa kanunay. Nga ikaw Diyos, kanunay nag-provide, nagkatagbo ka sa iyong mga panginahanglan, kung nagagamit ka o mga tao, aron diin siya mapahiluna sa iyong pagkinabuhi o Diyos. Mga mapag-ampo diya kanimo parigad. Na diin sa iyong swab test o mga lawa nga negative lang Lord. Nga walay kakulian ang iyang pag-uli ngadto sa Mindanao. Ikaw mag-protection kaniya sa iyang biyahe karon nga Friday. Pinaagi sa mong kubuton o Diyos. Ikaw magapaabot ngadto siya atuan nga safe and sound o God. Ug tugod o Diyos nga mga pulong nga iya nadungog, dili lamang tumulabay kawang. Iya to ma-apply sa kanunay. Iya to makikinabuhi o Diyos. Lord, padayon kami nga nagpasalamat diya kanimo uban sa kinabuhi ni Angelo. Maliin sa kanunay ikaw Diyos, nagahatag og kadasig gugma sa pagpangalaga diya kanimo. Nga karon, nakauban na mo siya sa pagsimba diya kanimo. Lord, may mapag-ampo diya kanimo. Nga si Angelo, magapadayon ang iyang pagtuod diya kanimo Diyos sa pagtubo. Ikaw magapadalangin kaniya. Dugang kadasig, dugang gugma sa pagpangalaga diha kanimo parigad. Lord, nagpadayon kami nga nag-ampo diha kanimo sa nga diin ang tibok niyang pamilya nga makaila tinud-anay nga makaila diha kanimo Dios. Kung adunay kahadlok diha kanimo, magapaila ka o Dios ngadto kanila. Na sumaabot nga adlaw uban ni Angelo magkatiusa sila sa pagserbisyo, pagpangalagad diha kanimo parigad. Dalaygon ka o Diyos sa kanunay. Bisan pa, padayon kami nga nagpasalamat diha kanimo uban sa kinabuhi ni Ate Raquel ug ni Pastor Ivan sa provision ng Diyos. Bisan pa adunay gipamati ang imo makanangkan karon ng Diyos. Ate Raquel ug si Pastor Ivan, ikaw maghahatag og kumplitong kaayuhan ngadto kanila. Ikaw magahikap ngadto kanila o Dios. Lord, padayon kami nag-ampo diha kanimo. Uban sa pagmangkon ni kay Charlie nga din niya isang at diha kanimo Dios. Ang kinabuhi ni Juban, kumplitong kaayuhan ihatag ngadto kaniya Ginoo. O kini mga sitwasyon nga ilang na agian karon nga ma-realize nila o Dios
makaamgo sila nga tinuod ka Ginoo. Ug may mapag-ampo o Dios nga diin at imong pamilya, mga lagad, ikaw ang Dios unahon sa kanunay, dili ang mga butang nini kalabutan Ginoo. Dalaygon ka o Dios, bisan pa padayon kami nga nag-ampo diha kanimo. Sa tibok kalibutan, adunay mga nagkalain-lain nga sitwasyon, kalamidad, trahedya, pandemya, mga kagubot. Ang imong pulong nagapromise nga rin kanamo o Dios nga dili mi nimo biyaan, dili mi nimo pasagdan o Dios. Lord, padayon kami sa mong pagtuod niya kanimo, Father God. Nagalaom kami, nagpaabot sa imong pagbalik Ginoo. Lord, ang gidala sa mga pag-ampo, ang nasod sa Pilipinas, gikan sa presidente, down to barangay officials, ikaw magpanalangin Ginoo, dugang kaalam, dugang kahadlok diha kanimo. Ug ang ilang tibok pamilya makaila diha kanimo Dios. Tinud-anay nga makaila diha kanimo Father God. Protection sa kanunay ihatag ngadto kanila. Provision. Lord, padayon kami nga nag-ampo diha kanimo sa matag kasimbahanan nga tinud-anay nga nagalagad nagasimba diha kanimo. Ikaw padayon magapanalangin sa tanan ng mga pastors, elders, missionaries, church workers, praise and worship team, mga kabataan ngadto sa mga hamtong. Ikaw mga panalangin o Dios, magalig-on ka kanamo. Taliwala sa mga lingla sa kaaway nga dili kami mailad. Dili kami mubiya diha kanimo Dios. Lord, padayon kami nag-ampo diha kanimo sa mga plano sa Iglesia San Miguel nga din pag-renovate sa mga nga building. Ikaw o Diyos, mga panalangin niya na. Ikaw o Diyos, mag-provide sa mga panginahanglan sa mga tao nga mag-construct na o Diyos. Upisan pa sa financial, ikaw mga panalangin, Father God. Lord, padayon kami nag-ampo sa mga kaigsunan diri sa Neville Christian Center Church. Provision sa kanunay sa ilang pagpanarbaho. Protection o Diyos. Bisan pa, gugma, kalinaw, sa ilang pagpanguyo sa matag pamilya Ginoo. Dugang kadasi, dugang kahadlok, dugang pagtuod diha kanimo Father God. Nga diin kami tanan magkahiusa alang sa katumong nga mga paghimaya diha kanimo Dios. Lord, ang gidala sa mga pag-ampo sa tanan ng mga kaigsunan nga nasa Balatian, Pastor Ivan, Tirakel, Uncle Ray, Ate Linda, Uncle Yuli, Ate Susan, Ate Marmar, sa tanan o Dios nga nakakaroon sa Balatian, wala na manamo na-mention, ako nakita nimo Dios ang ilang mga panginahanglan. Ikaw magahikap ngadto kanila, ihatag ang kumpletong kaayuhan ngadto kanila o Dios. Lord, padayon kami nga nag-ampo diha kanimo sa mga kaigsunan nga naa sa mga problema. Ikaw mga comfort kanila, maghatag ka kasulbaran sa mga problema o Dios. Sa mga kaigsunan nga nasa kalayahon silang pagtuo, ikaw magalig-on ngadto kanila, Father God. Lord, salamat Ginoo sa mga pulong nga imong ipaabot, ipadungog nini kagabion. Tabangi kami o Dios nga katong mga pulong, dili lamang tumulabay kawang pagpahinumdum to sa kanunay diri kanamo o Dios sa mga pagkinabuhi nini ibabaw sa kalibutan. Nga ikaw lamang o Dios ang among sundon. Ikaw lamang o Dios ang among tumanon. Ug dili kami muundang sa pagpangalaga diha kanimo. Tungod kay dili kami kansi, ikaw nagasaad nga ri kanamo. Nga aduna kay dapit nga giandam alang sa imong mga katawhan o Dios. Tabangi kami nga dili lang mugawa sa pikas dalunggan, kundi dili sa kanunay o Dios. Sama sa imong alagad,
apostol nga mao si Pablo. Nga kami usab mahimong mapadaogon sa kanunay. Lord, among giampo padayon nagadugol kami diha kanimo. Sa mong pagpamauli, ikaw mag-protection ka namo. Nga makaabot kami sa mga tagsa-tagsa ka panimalay nga walay mga kakulian, ikaw magapanalangin sa mga kaigsunan na nakikuban virtually. Ikaw sa magatagbo sa lamang panginahanglan ng Dios. Bisan pa sa pamahulay, maghahatag ka kalinaw sa upang pangatulog, mga protection ka o Diyos nga makamatami uban sa gugma, kusog, kabaskog may paglawas, kalinaw nga nagikanya kanyang o Diyos. Talaygon ka sa kanunay, in Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pakiguban ni kagabi nga maigsoon at mga kaigsunan nga nakiguban kanato physically at usab nga mga kaigsunan nga nakiguban kanato virtually. No, salamat sa Ginoo o kamo nakahimo nakahatag og pagdasig kanamo o mo mga panginaot nya kami usab nakahatag og pagdasig diha kaninyo. Happy birthday sa tanan nga nag-birthday. Happy wedding anniversary sa tanan nga nag-celebrate. O Happy Mansari. happy months na. God bless everyone. Happy tanan. Good night.